ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Pinalalakas ng bagyong Hana ang hanging habagat na nagpapaulan sa ilang panig ng bansa. Alamin na natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Rafi. Mga kapuso, bahagyang lumakas po yung tropical storm Hana. Pero unahin natin yung kanyang sentro. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 875 kilometers dyan sa may silangan ng east ng Tuguegarao City, Cagayan. At ang lakas ito ngayon, 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot na ng 105 kilometers per hour. At inaasahan ang papatuloy ang kilos nito north-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At mga kapuso, dahil hindi po siya papalapit dito sa ating bansa, wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. At sa latest forecast track ng Pag-asa, makikita nyo mga kapuso, hindi po siya papalapit dito sa may northern part, kung hindi patungo yan dito sa may Taiwan. Pero habang yan ay kumikilos patungo ng Taiwan, inaasahan na lalo pa itong lalakas at posible na umabot ito sa typhoon intensity mga kapuso habang nasa loob ng ating area of responsibility. At sa kabila na mababa ang tsansa nito maglandfall, patuloy namang pinapalakas ng nasabing bagyo itong hanging habagat, itong bagyong Hana, at makikita niyo mga kapuso, lahat ng hangin papunta na dito sa sirkulasyon ng bagyo. Maliban dyan, may isa pang sirkulasyon sa labas ng ating area of responsibility at tumutulong din yan para palakasin itong hanging habagat. At dahil sa malakas na hanging habagat, magiging maalon pa rin ang mga dagat, sakop naman ng Pangasinan, Zambales, Bataan, dyan sa may Batangas, probinsya ng Quezon, ang rehiyon ng Mimaropa, Bicol Region, ang buong Visayas mula yan sa Western, Central at Eastern, maging ang Surigao Provinces kasama ang Davao Oriental dyan sa may Mindanao. Kaya pinapayuhan po, huwag munang pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa rainfall forecast ng Metra Weather, mahapon o ngayong maghapon, may mga pagulan na kumisan malalakas sa buong Northern at Central Luzon. At itong mga malalakas na pagulan na yan, mga kapuso, pwede pong magdulot yan ng mga baha at landslide. At dyan naman sa may Southern Luzon, maulan din ang panahon, lalong-lalo sa may Mindoro, Palawan, hanggang dyan sa may Calabarzon at Bicol Region. Pero pagdating ng gabi, mga kapuso, posibleng mabawasan yung mga pag-ulan dyan sa may Rizal, Laguna, Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Visayas, ang western part ang makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan, Antique, Iloilo, dyan sa may Negros Provinces. At ang Samar at Leyte, may mga pagulan pero hanggang katamtaman lang. At dyan sa mga taga-Cebu at Bohol, halos walang ulan mga kapuso ngayong maghapon. At sa Mindanao din, ito lamang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula ang makakaranas sa mga pagulan pero malaking bahagi ng Mindanao, halos walang ulan ngayong hapon. At dito sa Metro Manila, makikita yung kulay dilaw at green na yan. Yan po yung mga pag-ulang inaasahan ngayong hapon sa malaking bahagi ng Metro Manila at magtutuloy-tuloy yan hanggang ngayong hapon, pero sa gabi, posibleng mawawala yan. Pero pagdating na naman ng mga bandang 11 to 12 midnight, meron na namang uling pag-ulan dito sa Metro Manila. At mga kapuso, kapag malakas ang ulan at sinabayan ng high tide, dahil mamayang pasado alauna po, asahan ang high tide sa Manila Bay na posibleng umabot ng 1.28 meters. Kaya posible pong magdulot ito ng pagbaha sa mga mabababang lugar kung sasabayan yan ng matinding pag-ulan. At nakataas ngayon ng orange rainfall warning dyan naman sa probinsya ng Occidental Mindoro at Palawan at mataas po ang tsansa ng pagbaha. At tatagal ang babala hanggang alas 2 ng hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.